Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. 500 peso discount sa grocery at iba pang prime commodities ng mga senior citizen. Ating tatalakayin kasama si Attorney Franklin Quijano, ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Quijano, magandang tanghali. Welcome back to Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali, Bagong Pilipinas. Attorney, ano po ang inyong reaksyon sa karagdagang 500 peso na diskwento sa grocery at prime commodities para sa mga senior citizens simula po ngayong buwan ng Marso? Ninya, nagpapasalamat po ang National Commission of Senior Citizens, lalong-lalo na ang mga seniors, sa quick decision na ginawa tungkol dito sa improvement ng threshold. Noong January, tinanong tayo ng Kongreso kung ano pa ang nakikitang dapat gawin. At isa sa mga mungkahi na dinala natin sa Kongreso is sana i-increase yung threshold kasi sa ngayon, ang weekly maximum threshold is 1,300 bawat senior citizen. Kung 1,300 na threshold, ang maging discount nito na 5% ay 65 pesos lang. But after several weeks, nagkaroon ng changes sa pamamagitan ng directive ng DTI at ngayon, ang maximum na threshold ay 2,500 per week. With 2,500 per week, 125 ang weekly discount, kung kaya magiging 500 a month ang magiging discount ng senior citizen na nagbibili ng mga groceries at basic necessities at ito ay significant na improvement sa benepisyo. Kaya maraming salamat po sa suporta ng ating ahensya ng pamahalaan, DTI at iba pa dahil with this, it will really be meaningful sa mga senior citizens. Sir, dahil kapapasok pa lang ang buwan ng Marso, sa inyong monitoring, napapakinabangan po ba ang karagdagang diskwentong ito? Opo. Kailangan lang talaga i-disseminate natin ang impormasyon dahil may mga groceries na baka hindi pa nila alam. Although ang DTI ay naglabas na ng kanilang directive, malaki ang tulong at malaki ang ambag ng PTB4 at sa inyong programa niya sa information dissemination sa mga benepisyo ng senior citizens. At sa ganitong update sa mga benepisyo po, paano po ba ang monitoring process ninyo dito? At paano ninyo sinisigurado ang pagsunod ng mga establishments sa mga bagong panuntunang ito? Well, Ninya, ang Office of First Instance, ang sumbungan ay dapat ang OSCA. Ngunit hinihikayat natin ang mga senior citizens na kung may reklamo man sila, hindi lang sa OSCA nila ipapadala, kundi i-copy furnish ang National Commission of Senior Citizens nang sa ganon matulungan natin ang OSCA, natawagan natin ang mga alkalde at ang pansin ng mga ahensya at groceries dahil sa pamamagitan ng wide information dissemination, mapasunod natin ang pagbigay ng benepisyo para sa senior citizens. Sa ibang usapin naman po, Attorney, kamakailan ay inaprubahan ng Department of Budget and Management ang karagdagang regional offices at plantilla positions para po sa inyo sa NCSC. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Maraming salamat sa DBM at ito ay it will go a long way dahil we'll already be able to implement all that is to be transferred to us. If you recall, Ninya, yung mga trabaho na nasa DSWD ay itatransfer sa NCSC. Ngayon, pwede na naming masabi, talagang ready na kami dahil pag andyan na yung mga regional offices, maging magampanan na ng NCSC ang lahat na trabaho na binibigay sa kanya patungkol sa mga senior citizens. Sir, yung tungkol po sa mga karagdagang regional offices, no,
at plantilla positions sa mga regions. Sa mga lugar o rehiyon po ba sa bansa itong mga karagdagang offices na inaprubahan? Well, actually, sa Region 2, kailangan natin ng opisina. Sa Region 1, La Union, kailangan natin ng opisina. Sa Region 3, San Fernando, Pampanga, kailangan natin ng opisina. Sa Region 5, Legazpi, kailangan natin ng opisina. Sa Region 4B, Mimaropa, kailangan natin ng opisina. Sa Region 6, sa Iloilo, kailangan natin ng opisina. And then sa Region 10, Cagayan de Oro, and Region 13, Butuan. Ito yung mga opisinang itatatag natin soon as we receive the support coming from DBM. Okay, so yung pong mga itatayo na yan sa mga regional offices, yan po ba yung pangunang kailangan ninyo? Meron pa po bang karagdagan after that na baka nangangailangan po ng opisina at tao? Well, actually, kumpleto na po with that, Ninya, dahil may opisina tayo ngayon sa Baguio, may opisina tayo ngayon sa NCR, may opisina tayo sa 4A, may opisina tayo sa Cebu, Tacloban, Pagadian, Marbel, and Davao. Mula po sa pag-amyenda sa Centenarian Act at karagdagang diskwento po sa grocery, ano pa ang iba pang mga benepisyong inyong isinusulong na dapat pong abangan ng ating mga senior citizens? Well, like we said, nire-review natin yung mga benepisyo niya na tumatawag tayo ng malawakang konsultasyon dahil yung mga discounts at kung ano pang dapat ibigay sa mga senior citizen, gusto rin natin imungkahi at ibigay. Kung kailangan ng legislative process, ipasa natin sa Kongreso at kung kailangan na lang ng guidelines at IRR, hinihingi natin ang tulong ng isang joint enforcement platform. Nagpapasalamat tayo ngayon, Ninya, dahil ang National Council for Disability Affairs together with the National Commission of Senior Citizens ay tinutulungan ng DTI, DOH, ating BIR, ang ibang ahensya ng pamahalaan para ma-implementa yung mga kinakailangang benepisyo at suporta para sa senior citizens. Sir, tungkol po dun sa Centenarian Act na inaabangan ng ating mga 80 pataas, ano? Hindi pa nila matatanggap po ito sa ngayon, no? Dahil kailangan pa ng IRR? Hindi na kailangan ng IRR niya. Wala namang sinabi sa batas na kailangan ng IRR. Ang gagawin na lang natin niya ay gagawa tayo ng guidelines para ma-implementa ito. At siyempre, inaantay natin ang go signal sa DBM kung kailan ready ang pera. So kung ready na ang pera ng DBM at may guidelines na tayo, may pamamahagi na natin yung suporta sa 80, 85, 90, and 95 na at 80 sa taon na ito makakatanggap ng 10,000, 85 sa taon na ito makakatanggap ng 10,000, 90 sa taong ito makakatanggap ng 10,000 at 95 sa taong ito makakatanggap ng 10,000. At huwag kalimutan, dapat habain pa natin ang buhay natin dahil at 100 makakatanggap ng 100,000. Hindi po mahalaga yung 10,000 niya. Ang mas mahalaga ay ang encouragement na Iniintay na lang natin yung guidelines, no, patungkol po dito sa cash gift na matatanggap ng ating mga senior citizens. So, Attorney Franklin Quijano, are you back, sir? yes, ang guidelines ay ginagawa natin sa gagawin na at hinahantay natin ang budget ng DBM. Alright, sir, yung guidelines na yan, how long will that take, do you think? More or Well, less? actually, in a month with the participation of all kasi tinatawag din natin ang support ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. We will be able to be ready with a guideline.
And also, sir, you said this year when you turn 80, no? So those who turned 80 or who will turn 85 or 90, 95, no? Let's say last year yon, hindi na sila covered nito, no? Dapat sa taong last ito year, lang. Yeah, kung 85 sila last year, this year magiging 86 sila. So, Hindi po covered. sila covered dahil 86 sila. But kung sa taong ito nagiging 80, 85, 90 at 95, makakatanggap sila. Kung So- hindi man maibigay kaagad ang pera dahil may delay ng DBM or may delay ng guidelines, magiging retroactive ito. So simula January 1, 2024. Opo, Alright. January 1, 2024 hanggang December 31, 2024, magkakaroon ang 80, 85, 90, 95 ay makakatanggap ng 10,000. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Franklin Quijano, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Maraming salamat, Nina, and God bless.